Bilisan mo. Kung mabagal ka, dadalhin ka. Masakit. Sino ang tumapak sa kamay ko? Dito. Tulad ng nakita sa unang season. Hindi sinasadyang nakatawid ako sa sinaunang tulay. At naging makasalanan. At kinuha ng isang kasambahay. Itong ulo. Hindi ba ito isang maliit na kotse? Ang mga pagpapala ng mga ninuno. Pero hindi ako mapili sa kanya. Akala ko ako ang mapipili ng babaeng ito ngayon. Teka, gusto ng lalaking ito si General Shen. Nagkamali din ako, at iniwasan ang pagpaslang kay Chu Shanqiao. Patayin mo siya. Kaya kong tumakas sa mga monghe. Ngunit hindi mula sa mga templo, walang kwenta. Magpadala ng 200,000 piraso ng pagkain sa Sana makita mo na malinaw ang tubig. Sa hinaharap kapag nalaman mo ang katotohanan. Matutulungan mo akong itayo ang mansyon ng Marquis. Ngunit nang malaman ko na si Shen Qingyao ay hindi lamang patay, hindi patay ang babaeng general na yon. Nahuli nila siya sa likurang kampo bilang isang babaeng alipin. Dalawang bagay ang magkaiba. Si Shen Qingyao ang aking unang babae. Lahat ng sundalo. Sundan mo ako para iligtas ang iyong general. Patayin siya. Sa kabutihang palad, sinunog namin ang mga probisyon ng militar ng mga aliping lalaki. Si Shen Qingyao. Nagdudulot din ito ng pinakamabangis na paghihiganti ng mga aliping lalaki. Hindi ka naniniwala sa akin, tapos patayin mo ako. Anyway, sinira mo ang usapin ng Marquis. Mamamatay ka maya-maya. Sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Kung hindi, pahihirapan kita. General Shen. Paano si General Qiao? Ngayon ay inabandona ka ni Chu Shanqiao. Wala ka. Kaya mabibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang manatili. Para labanan ang mga lalaking aliping kasama natin. Dalawa ang aalis ngayon. At bibigyan ko ng ilang araw ang mga taong pinipiling umalis para huwag kailanman titigil. General Shen, handa akong manatili. Ang kalupitan ni Chu Shanqiao. Itinuring niya kaming parang kutsilyo sa kamay niya. Kung ito ay kapakipakinabang, gamitin ito. Kung nagkamali ako ng pawili, ngayon ay makakalimutan na ni General Shen ang nakaraan. Bakit hindi tayo sumuko? Kalabanin man natin ang mga aliping lalaki, sulit naman. General Shen, mananatili ako. Mula ngayon, tayo ay mabubuting kapatid na nabubuhay at namamatay ng magkasama. Mabubura ang mga nakaraang sama ng loob. Sama-sama tayong lalaban sa hinaharap. Ang North China Army ay hindi mangangahas na ipagtanggol, tapos ipagtatanggol natin. Kapag nagtagumpay tayo, huhugasan natin ang lahat ng kasalanan. Susundan ka namin hanggang kamatayan. May sasabihin ako sa iyo ng maaga. Lahat tayo, pati ako, ay susunod sa utos ni Jiboda. General Shen, hindi ito nararapat. Walang nararapat. Ang iyong kakayahan, ang iyong paghatol sa labanan, at ang mga sandata na iyong ginawa ay ang lahat ng hindi ko maihahamon sa iyo. Kung gusto naming mamuhay ng maayos, ikaw lang ang may kakayahang pamunuan kami. Kuya Ji, huwag kang mag-alinlangan. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Noong huling pagkakataon, kinuha ng mga aliping lalaki ang butil at tinulungan ang aking palasyo. Ang ganyang katapangan at kakayahan, sinusundan ka namin. Dahil pinili ninyong lahat na maniwala sa akin, hindi ko ito ipagpapaliban. Jiboda, mayroon na tayong 400 katao. Bagamat hindi sapat na manalo sa pinakamababang bilang ng libu-libong tao, maaari tayong ganap na manalo sa labanan. Kaya magpasya ka ng isang pangalan. Ngayon lang sinabi ni Xi Konglin na kahit mamatay tayo sa larangan ng digmaan, mabubuhay tayo. Pagkatapos ang aming pangalan ay tinatawag na kampo ng kamatayan. Nasa death camp tayo pero lalaban tayo para sa buhay. Kailangan nating ipaalam sa lahat sa buong pera na nasa atin ang pinakamalalim, ngunit maaari rin nating hawakan ang lupain. General Jai. General Shen, nagising si Ling Shuang. May importante siyang sasabihin sa'yo. Tara na at tingnan natin. General, bago ako. Tapos na ang nakaraan. Sana maging katulad kayo ng iba at magkaisa. Iba? May iba pa ba bukod sa kanya na iniwan si Chu Shanqiao?
Si Chu Shanqiao ay tumakbo palayo sa gulat. Iniwan niya ang lahat ng mga taong pinamunuan niya. Tumakas sa gulat. Deserve niya. Nga pala, wala ka bang importanteng sasabihin sa akin? Ano ito? Gusto siyang patayin ni Su Jinsi. Chu Shanqiao, ang ibig mong sabihin ay hindi mo pinatay si Shen Qinyao, ngunit pinangunahan mo rin ang buong hukbo na mamatay. General, masyadong tuso si Shen Qinyao. Hindi naman niya ako inaaway, naglalabas lamang siya ng lason at sikretong espada. Wala akong paraan para harapin siya. Walang kwenta. Halika dito. General, may balita ako tungkol kay Jiboda. Ano sabi mo? General, hindi patay si Jiboda. Hindi mo ba sinabi sa akin na patay na si Jiboda? General, hindi ko inaasahan na ganito pala kaswerte si Jiboda. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon upang makabawi. Chu Shanqiao, alam mo ba na ang iyong kasakiman ay naglagay sa akin sa panganib? Pasensya na po. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Ito ang iyong parusa. Kung hindi mo makumpleto ang gawain sa oras na ito, alam mo ang mga kahihinatnan. Ngayon ay lalabas ka ng lungsod at pumunta sa Xeongnu Camp. Hayaang magpadala ang Xeongnu ng mga tropa na sumama sa iyo. Pupunta ako ngayon din. Tandaan, sa pagkakataong ito gusto kong ibalik mo ang ulo ni na Shen Qinyao at Jiboda. Sir. Magpadala ng isang pangkat ng mga tao ng palihim. Kung hindi siya makakagawa ng magandang bagay sa pagkakataong ito, hayaan silang patayin si Jiboda sa lahat ng paraan. Sino ka ba? Ako ang sugo ng espiya na si Song Jinsi. May importante akong sasabihin sa iyo. Ito ang tanda ni Lord Zhao. Dalhin mo ako sa General. Ano ang ipinadala sa iyo ni Lord Zhao? General, umaasa si Lord Zhao na maaari kang magpadala ng mga tropa upang tulungan akong umakyat sa suporta ng General. Si Lord Zhao ay handang magpadala sa iyo ng 100,000 bag ng butil. Talaga? At ang taong atake sa oras na ito. Sa tingin ko ang General ay dapat na interesado. Sino ang ibang tao na makakapagpabayad kay Song Jinsi ng 100,000 sako ng butil? Ang isa ay ang dating pinuno ng Women's Football Camp, si Shen Qinyao. Ang isa pa ay si Jiboda na kumuha ng mga butil hindi pa nagtagal. Ano sabi mo? Shen Qinyao. Nasaan si Shen Qinyao? Nasaan si Shen Qinyao? Sa lambak sa likod ng nayon. Bibigyan kita ng 1,000 lalaking pangkat. Ngunit kailangan mong ibalik sa akin si Shen Qinyao nang walang anumang kawalan. Walang problema. Sa oras na yon, tiyak na ibabalik ko si Shen Qinyao sa General. Tara na. General Jai, iniulat ko na ang 1,000 lalaking pangkat ng mga alipin ng oso ay paparating sa direksyon ng Xingwu Valley. Lahat darating ang mga alipin ng oso. Handa ka na ba sa labanan? General J, paano lumaban? Ang pangkat ng 1,000 kalalakihan ay pumasok sa kabubatan bilang unang linya ng depensa. Ilagay ang lahat ng mga mob ng apoy at langis. Hayaang matulog muna ang mga alipin ng oso. Pinangunahan ni Wei Honging ang pangkat upang bantayan ang pasukan ng lambak. Ihanda ang lahat ng aliping kawayan at lotus. Pagkatapos mag-retreat ng pangkat, babatiin ko ang mga aliping oso. Pinangunahan ni Lin Shuang ang koponan upang ilagay ang lupa sa lalong madaling panahon. Kapag ang kaaway ay pumasok sa lupa, sindihan ang usok at gumawa ng isang bloke. Isuot mo ito. Hindi kita hahayaang pumunta sa larangan ng digmaan at hahayaan hindi ko naman kasalanan ng tao. Ngayon ikaw ang commander ng patay na kampo. Dahil kaya kong gawin ang desisyong ito. Natural na wala akong kondisyon para magtiwala sa arrangement mo. Ngunit kailangan mong mangako sa akin. Kahit ano pa ang sitwasyon, dapat ay buhay ka. Ang bilang ng mga alipin ng oso ay doble sa bilang ng aming patay na kampo. Kung hindi ka mag-iingat, iyon ang katapusan ng buong laro. Qin, handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, General Lin. Handa na ang lahat. General, darating ang mga alipin ng oso. Chu Shanqiao. Nagpapanggap siya. Direkta niyang sinusundan ang mga alipin ng oso. Shen Qinyang, maghintay. This time papahirapan kita. Ang kagubatan ba sa harapan mo na winasak mo ang buong hukbo? Panginoon Abudu, huwag maliitin ang mga taong ito kung hindi magdurusa ka ng malaking kawalan. Ang mga taong ito ay hindi lamang naghukay sa ilalim ng lupa, ngunit mayroon ding makapangyarihan at malaking espada. Lalo na ang langis ng apoy na ginawa ay maaaring gamitin upang mawala ang mga tao sa kanilang katimuan. Patay kayong lahat. Sa harap ng mga kawan ng damuhan na aking itinayo, iyon ay isang bitag ng lupa. Ihanda ang rocket. Palayain. Tingnan mo, ito ang tinatawag na bitag. Panginoon, ikaw ay matalino. Kung mayroon kang ganitong utak, hindi ka matatalo ng grupo ng mga sundalo. Teka.
Malapit ko nang mahuli ang mga daga na ito. Iniisip ko kung papasok ang mga alipin ng oso sa nayon. Maaari kong gamitin ang takip ng ilalim ng lupa at ng bahay sa pag-atake. Ngayon parang hindi ko inayos ng ganito. Kung hindi, magkakagulo ang mga taong tinambangan sa ilalim ng lupa. General Jai, nagtatayo pa rin ang mga mamamana ng mga alipin ng oso. Natatakot ako na susunugin nila ang kabubatan. Qin, ipadala ang pangkat ng taliba upang umatras sa labasan ng lambak ng mundo. Retreat sa labasan ng lambak. Putulin ang mga puno. Gumawa ng landline. Huwag mong putulin. Gamitin ang linyang ito upang palawigin ang dalawang panig. Hanggat pinutol mo ang mga punong ito, hindi masusunog ang apoy. Lord, walang tao sa ilalim ng lupa. Bakit walang tao? Nalaman ba ng kaaway ang maling bagay ng maaga at umatras? Ang lahat ay pumapasok sa kabubatan ng bundok upang patayin ang taliba. Panginoon Abudu. Maaaring magpadala ng mga tao sa oras na yon, hindi nagmamadaling patayin sila. Hindi katakataka na ikaw ay lipulin ng buong hukbo. Ang sitwasyon sa ilalim ng lupa ay hindi isang bagay na madadaanan ng mga ordinaryong tao. Ang temperatura ng institusyon ay hindi lamang mahirap para sa mga tao na maglakad sa nayon. Ngunit mayroon ding panganib na bumagsak anumang oras. General, bitawan mo ako. Magpadala ng mga tao upang dalhin pagkatapos ay punasan ang lahat ng mga tela ng tubig. Ang iyong gawain ay dumaan sa ilalim ng lupa at bantayan ng nayon. Kapag ang mga alipin ng oso ay umatras, patayin sila. Sa pangkalahatan, ang mga alipin ng oso ay pumasok sa unang linya ng silansa. Hintayin mo ang order ko. Anong ginagawa mo? Pumunta pasulong at punasan ang panig na ito. Itapon mo. Tulungan mo ako. Walang kwenta. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Pumasok ka sa loob. General, may halimaw sa apoy. Ang misteryosong puting bagay sa ilalim ng lupa. Umatras kagad. Kung hindi, walang makakapigil sa puting bagay na ito. Retreat agad. Ipaalam sa Rui Giant Team na bumaba ka agad. Bilisan mo. Itapon ang sunog langis. Pangkalahatan, masamang balita. May mga tumatambangan sa pasukan na ngayon. Nasaan ang mga ambush? General, ito ay sa ilalim ng lahat lupa. Ng mga taong iyon ay kinalagkad palabas sa ilalim ng lupa. Underground. Bilisan mo. Kunin kaagad ang pormasyon at sabay-sabay na lumabas. Iyan ang uri ng araw. Takbo. Takbo. Gu Shanqiao. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayroon silang napakalakas na sandata? Kalokohan. Pinaalalahanan kita sa lahat ng paraan. Gaano kalakas ang kanilang mga sandata? Pero narinig mo ba? Ikaw. General, huminto na ang araw. Bilisan mo at sumama ka sa akin palabas. Ito na lang ang natitira. Kailangan kong ibalik ang paghihiganting ito ng 100 beses. Cheto team, makinig sa utos ko. Patayin ang mabangis na mga alipin. Takbo. Tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Kung hindi, kapag nahulog ka sa mga kamay ni Shen Qingyao, tiyak na mapupunta ka sa isang desperado na sitwasyon. Xu Shanqiao, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Lin Shuang. Xu Shanqiao, paano mo gustong mamatay? Para sa iyong mga personal na interes, hindi mo pinapansin ang buhay at kamatayan ng iyong kapatid.
Ngayon, upang makamit ang iyong layunin, ikaw ay pinapatawad na kita. Noong pinamunuan mo ang pangkat para patayin ako. Naisip mo na bang patawarin ako? Naisip mo na bang patawarin ang mga kapatid na pinatay mo? Buti na lang talaga at namatay ka agad. Patayin. Bilisan mo ako. Kung sino ang unang magmadali ay mabibigyan ng malaking gantimpala. Little girl, gusto mo na bang mamatay? Pumunta sa impyerno. Tumigil ka. Patayin. Patayin mo ako. Paano naman ang mga mabangis na alipin na ito? Sayang ang pagkain kung mag-imbak nito. Tumingin sa ulo at hawakan ang ginto. General Lin, kung gagawin mo ito, natatakot akong mamatay ako. Kung hindi mo ito gagawin, hindi mamamatay ang mga mabangis na alipin. Siyempre hindi. Pero natatakot ako na hindi ako makatagal dito. Sa wakas ay may lugar na para makapagpahinga. Kailangan kong umalis ngayon. Bakit hindi ka maaaring manatili hanggat inaakit mo ang atensyon ng mabangis na alipin sa ibang mga lugar? Ligtas dito. Captain, gagawin na ba natin? Gusto mo bang mamatay? Ano? Kami ang pinakamahusay na tao. Ano ang gagawin natin kung nagmamadali tayong lumabas ngayon? Hindi mo ba nakita na ang mga mabangis na alipin ay pinatay ng kaaway tulad ng paghiwa ng gulay? Ano ang dapat nating gawin? Inutusan kami ng general na mamatay. Kumilos tayo sa gabi. Nagkaroon sila ng malaking labanan sa araw. Kami ay nakulong. Papatay natin siya sa huli. Mga kapatid, ngayong gabi ang aking selebrasyon. Ngunit ang layunin ko ay hindi upang ipagdiwang, kundi para alalahanin ang mga bayaning nagbalik. Pangalawang mangkok ng alak. Saludo ako sa lahat ng mga kapatid dito. Dahil sa iyong pakikibaka, may kapayapaan sa ating lambak at sa ating pamilya. Saludo ako sa iyo, General. Gusto mo pa bang maging punong ministro? Ano ang tinitingnan mo? Sumama ka sa akin. Ikaw. Halika at maupo. Tanggalin mo ang iyong damit. Paano ka nasaktan? Nang dumating ang apoy, mabagal na tumakbo ang isang lalaki. Nang hinila ko siya palayo, hindi sinasadyang nasunog ako. Sa susunod, kailangan mo munang pangalagaan ang sarili mong kaligtasan. Dapat mong tandaan na hindi ka nag-iisa. Sa wakas. Sir, tinambangan po kami. Lahat makinig sa utos. Magmadaling lumabas. General, napapaligiran na sila. Pagkatapos ay isara ang mangkok. Ay, hindi. Mga kapatid, kung ayaw ninyong mamatay, sumuko na lang. Kami ay sumuko. Pumatay ng walang awa. Huwag kang gumalaw. Tatarin na naman kita. Sabihin mo sa akin, ano ang gawaing ibinigay sa iyo ni Sujinsi? Sabi ko, pwede mo ba akong bitawan? Hindi mo na kailangang sabihin. General, alam ko ang aking pagkakamali. Ano ang isang sundalo? Ang sundalo ay isang kawal na nangangalaga sa bansa at sa sariling bayan. Ito rin ang unang prinsipyo na sumunod sa mga utos. Naiintindihan ko. Ito na ang huling pagkakataon. Ang sabi ni Qin, ayos lang. Pagkatapos ng edukasyon ni Qin sa pagkakataong ito, mas magiging seryoso siya sa trabaho niya. Maghugas ng kamay at magpahinga ng maaga. Ang hindi mo lang natapos. Kailangan mo pa bang ituloy?
May sugat pa ang balikat ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ano ang kinalaman ng iyong balikat? Patuloy na nagtatrabaho. General Abudu, ang buong hukbo ay patay na. Ano sabi mo? General Abudu, patay na ang buong hukbo. Bastard. Ipasa ang order. Pangungunahan ko ang tropa sa labanan. Gusto kong makita kung talagang ganoon kalakas ang kalaban. Mabuti. 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 Kahit patay na, mananalo ang patay. Ikaw nga ay anak ni Duke Dingbei at Lord Shenqian. Isa kang ama ng tigre at anak ng aso. General, napakaganda ng labanang ito. Gamit ang kapangyarihan ng Duke ng Northern Realm, kahit si Duke Dingbei ay hindi nakarating. Si Shen Qingyao ay talagang hindi simple. Ang labanang ito ay hindi lamang tumama sa mabangis na alipin, kundi pati na rin ang Su Jinsi. General, natatakot ako na ang sitwasyon ni General Shen ay nakakalungkot na hindi makaalis sa North Pass ang Border Army. Kung hindi, babalik ako sa North at lalaban kay Hilian Li. Mula nang masira ang mga hukbo ng Hilaga at Hilaga, ibibigay ko ang imperial na kautusan sa emperador sa Beijing. General, dahil hindi tayo makalabas ng lungsod. Error 500, server error. 1,500, server error. There was an error. 1,500 ni General Shen ay wala ng pagkakailangan. Please try again later. Sa halip, maaari nating bigyan ang general ng isang utos na gawin siyang isang regular na hukbo at hayaan silang maging isang pako sa dibdib sa labas ng hangganan. Okay, gawin natin. Bastos, bakit ganito? 1,000 lalaking pangkat ang napatay ng buong hukbo. Hilian Li ay isang walang kwentang tao. Hindi niya kayang lutasin ang isang grupo ng mga sundalo. Bakit hindi siya nakahanap ng kutsilyo at tamaan siya hanggang mamatay? May balita na ba mula sa ating mga kababayan? Lord Wei, walang balita. Kaagad, magpadala ng isang tao upang tingnan ito. Alam ng lahat na ang mabangis na alipin ay dumanas ng napakalaking kawalan. Siguradong hindi siya madaling susuko. Kaya plano ko na kami ni Wei Honging ang manguna sa team para umalis. Upang maakit ang atensyon ng mabangis na hukbong alipin sa labas. Hindi pwede. Ako ang pinuno ng patay na kampo. Ang lahat ay nasa ilalim ng aking utos. Maaari kong hilingin kay Tongi na ihatid ako. Hindi, kailangan mong bantayan ang lambak. Kailangan ka ng mga tao dito na mamuno. Makakabantay din si Hongi, di ba? Bakit ang apoy na ito ay nagnininga sa aking ulo? Hindi. General, sang-ayon ako sa ayos ni General J. Wei Honging. Wala akong pakialam. Napagdesisyonan ng usaping ito. Pinangunahan ni General Shen at Lin Shuang ang pangkat ng Chaiho upang bantayan ang lambak. Pinangunahan ni Lao Qin ang pangkat ng Qianfeng upang patuloy na bantayan ang mga tao. Bumalik sa lambak sa isang buwan. Kung naintindihan mo, sige na. Kasal ni Jay. Huwag kang magalit. Bigyan mo ako ng paliwanag. Bakit gusto mo akong panatilihin sa lambak? May itatanong ako sa'yo. Mahalaga ba ang mga tao sa lambak? Dahil ito ay mahalaga, pagkatapos ay ipaubaya ko ito sa'yo. Tama? Kaya, pinag-isipan ba ito ni General Shen? Mabuti. Naghuhukay ka ng butas para sa akin. General Jai, umiihip ang simoy ng hangin sa aking ulo. Kung hindi kita turuan ng magandang leksyon, hindi ko ito kakayanin. Lumiliwanag ang araw. Sila talaga. Commander Wei, bakit ka nakatayo sa pintuan at hindi pumapasok? Ito. Commander Qin, maghintay. Nag-aaway sila. Sobrang tindi ng labanan. Maghihintay na lang ako ng konti. Hongyi, nasa labas ka pa ba? General, nandito na ako. Ano ang maaari kong gawin para sa'yo? Pumasok ka. Halika, bigyan mo ako ng pabor. Teka, anong nangyayari? Hongyi, para kaming magkapatid. Huwag kalimutan ang pangakong binitawan natin. Pero, walang iba kundi. Tulungan mo ako. General, may report ako. General, may report ako. Qin, ano yon? General, ang aming mga armas ay nasira ng husto. Ngayon ay hindi na tayo makakakuha ng kahit isang maliit na pangkat ng mga kutsilyong pangdigma. Paano tayo lalaban ng walang armas? Bakit hindi natin gamitin ang 10,000 kutsilyo ng mabangis na alipin? General, hindi mo alam na ang mga kutsilyo ng mabangis na alipin ay sandata ng mga mabangis na alipin. Pero para sa amin, ang mayayaman, wala silang silbi. Walang sinuman ang masanay sa paggamit ng 10,000 kutsilyo ng mabangis na alipin. Dalhin mo ako para makita.
Hindi sapat ang teknolohiyang pantulog sa gabi ng war knife. Ito ay nagiging sanhi ng war knife na masyadong marupok. Ang dalawang puwersa ng buhangin ay makakasira sa kutsilyo ng digmaan. Ang kakulangan ng teknolohiya sa pagtulog sa gabi ay isang malaking problema. Upang mapabuti ang teknolohiya ng pagtulog sa gabi, nangangailangan ito ng mataas na temperatura. At upang makamit ang temperatura na kinakailangan ng pagtulog sa gabi, kailangan ito ng mas maraming wala pa akong nakitang katulad ng karbon sa mundong ito. Kahit malamig at mainit, lahat ay gumagamit ng kahoy. Kin, mayroon ba tayong iron dito? Bakit hindi natin subukang muling likhain ang mga kutsilyong pangdigma na ito? General, huli na. Ang hukbo ng mabangis na mga alipin ay lilitaw anumang oras. Kin, nakakita ka na ba ng Blackstone sa Beijing sa loob ng maraming taon? Ito ay itim at maaaring masunog. Blackstone, pwede masunog. General, tila may isang taong may batong ito. Saan? Sa damuhan ng lumang bakal. Hindi pwede. Hindi mo maaaring ilagay ang itim na bato sa apoy. Guro, hindi ito ordinaryong bato. Ito ay tinatawag na apoy na bato ng Diyos. Kalokohan. Ilang dekada na akong bakal at ilang dekada na akong nasunog. Wala pa akong nakitang bato na kayang sumunog. Hindi ba't iyon ang pinakakailangan ko ngayon? Ang Diyos ay mabait sa akin. Kung may kailangan ako, magpapakita ako. Ito ba ang kontrata ng mga dumadaan? General Jai, nakakainis ang lalaking ito. Bigyan mo ako ng isa pang apprentice. General! General, ikaw. Ay, hindi. Tapos na ang horno ko. Bakit nasusunog ang bato? Ano pa hinihintay mo? Subukan ang temperatura. Ano ito? Ano pangalan mo? Dati kang bakal. General, ako si Duan Dongyang. Dati akong bakal kasama ang aking ama. Saan mo nakuha ang batong ito? Ilan? Itim na bato, may mga itim na bato sa lahat ng dako. At dahil hindi tumutubo ang damo, kakaunti ang tao doon. Alam kong masusunog ang itim na batong ito. Nakita ko rin ang aking ama na hindi sinasadyang nalaman. Maaaring masunog ang batong ito at ang apoy ay mabangis. Ang apoy ay mabangis. Ang oras ng talim ay nabawasan ng kalahati. Tumigil ka. Huwag gumamit ng tubig upang masunog. Gumamit ng langis. General Jai, hindi ba masyadong sayang ang paggamit ng langis? General Jai, hindi ba masyadong hindi naangkop ang paggamit ng langis para magsunog? Ngayon, kumuha ka ng langis. Magmadali, kumuha ng matalim na kutsilyo. Gamitin ang kutsilyong ito. Nagtagumpay kami. Anong matalas na kutsilyo? Gamit ang kutsilyong ito, ang kutsilyo ng dibdib ay isang laruan para sa mga bata. Magandang kutsilyo. Paano mo nalaman na ang itim na bato ay maaaring masunog at ang langis ay maaaring maging mabangis? Ang itim na batong ito ay tinatawag na carbon. Isa itong minahan na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi lamang ito nasusunog, ngunit ang temperatura ay mas matindi kaysa sa kahoy. Gamit ang tubig upang masunog, ang bilis ng paglamig ay mas mabilis. Ngunit ang katigasan ng kutsilyo ay limitado. At madaling maging sanhi ng pag-crack ng talim. At ang paggamit ng langis ay nakakabawi lamang sa tigas ng kutsilyo. Hindi lamang matatag, ngunit epektibo ring kinokontrol ang mga crack at madilim na linya sa loob ng kutsilyo. Matalino si General. Ano sabi mo? Ang elite team na ipinadala ay maaaring sirain ng buong hukbo. Sir, nakita ko lang silang tahimik na humihipo sa lambak sa kalagitnaan ng gabi. Pero hanggang kinabukasan, hindi ko sila nakitang lumabas. Shen Kinyaw Jiboda. Sir, may isa pang balita. General ng General ng General ng
General ng General ng General ng General ng Anong nangyayari? Inaantok na ako. Bilisan mo, bilisan mo. Anong nangyayari? General, nagkaroon ng pagsabog sa lambak. Natatakot ako na ang mga taong pumasok sa lambak ay tinambangan ng kalaban. Bastard! Huminahon ka. Huwag maging impulsive. Anong ginagawa mo? Ngayon kahit na ang kaaway ay hindi nakita ang anino. May malaking sugat sa tagiliran nila. Sa pangkalahatan, ang sitwasyon sa lambak ay hindi malinaw. Nagmadali ka lang ng ganito at wala kang paraan para makabawi. Papatayin kita. Bilang karagdagan, magpadala ng isa pang pangkat upang pumasok sa lambak upang siya satin ang sitwasyon. Gisingin mo sila. General, hindi ako magising. Hindi magising. Anong nangyayari? General, tinamaan sana sila ng droga. Gamot? Sa pangkalahatan, mayroong isang layer ng manipis na material sa lambak. Parang bitag kung mananatili ka ng matagal. I-lock ang lambak at magtago ng mahabang panahon. Hindi man tayo makapasok sa lambak, maaari tayong mag-ingat. Kung sakaling maglabasan ng kalaban sa loob sa gabi, hindi tayo makapasa. Sa katunayan, dapat tayong nasa lambak at mag-ayos ng isang grupo ng mga tao. Tuturuan ko ng leksyon ang mga bruhang ito. Tara na. Kailangan nating makarating sa kampo ng mga brutes sa lalong madaling panahon. Kuya. Pinangunahan ni General ang mga tao sa labanan. Sa pagkakataong ito dapat ay isang malaking ani. General, ano ang plano? Pinamunuan mo ang mga tao na manatili dito. Pupunta ako sa kampo para makilala ang dati kong kaibigan. Hindi, ito ay masyadong mapanganib. Mag-isa kang pumasok sa kampo ng mga Kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente, hindi ko maipaliwanag kay Shen Qingtang. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin. Pero, huwag kang mag-alala. Walang magiging problema. Kung patuloy tayong ganito, hindi natin alam kung saan nakatira ang tolda ng bato. Maghanap tayo ng Brute's Cave. Nang hinanap siya ng punong ministro, bumalik siya sa lungsod. Pero nasa tent siya. Tiyo, sinubukan talaga ng matandang ito na patayin ako. Sino ang hindi nakakaalam na ang ika-6 na prinsipe ay isang kakaibang tao? Kung hindi siya magmadali, papatayin siya. Hiniling niya sa akin na puntahan ang ika-6 na prinsipe. Hindi ba ito humihiling sa akin na mamatay? Ano ang nagpapalungkot sa'yo? We! Matandang kaibigan, maginhawa ang buhay mo. Ito ay comfortable. Huwag kang mag-alala. Walang nakakita. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Hindi mo naman susunugin ang pagkain, ha? Kailan ka matalino? Hindi ko kaya.
Sa tingin mo hindi ko masisira ang pagkain mo kung wala ka. Huwag gumawa ng kahit ano. Kuya, bitawan mo ako. Ako ngayon ay isang pinuno ng isang maliit na pangkat sa kampo. Kung may mangyaring masama, papatayin muna ako ng general. Bumangon ka na. Gawin mo lang ako ng dalawang simpleng bagay. Kuya, hindi naman sa hindi kita tinutulungan. I really don't dare. Huling beses kong sinunog ang kalahating kampo ng pagkain. Shaleenly, halos patayin ang lahat ng mga tao sa kampo. Kung maglakas loob akong hawakan muli ang pagkain, kaya niya akong pakainin. Tumahimik ka. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Una, sabihin sa akin ang pamamahagi ng pagkain. Pangalawa, padalhan mo ako ng panggatong para ipadala ang kampo. Yun lang. Kuya, pwede mo bang baguhin ang target? Hindi talaga masarap ang pagkain. Huling pagkakataon. Kung hindi mo sasabihin, hindi kita pipilitin. At least naniniwala ako na dapat may mas matalino pa sa'yo. Magagamit ko ang oras na ito para hilahin si Tito pababa. Anyway, espesyal na inayos ako ni Tito para makipagkita sa ika-6 na nangyari sa kampo. Wala itong kinalaman sa akin. Kung kaya kong hilahin si Tito pababa sa pagkakataong ito, at magkaroon ng pagmamahal ng general, ano ang pag-aalala ko sa hinaharap? Kukontrolin ko ang sarili kong kapalaran. Okay, pangako ko sa'yo. Bigyang pansin ang alerto. Ako ito. Paano ito nangyayari? Maayos ba ang takbo nito? Napakahusay. Kahit na medyo natatakot ang dati kong kaibigan. Kumayat pa rin siya. Bukas ay mag-isip siya ng paraan para makapaghatid ng gasolina. Akala ko ang duwag na ito ay pansamantalang magsisisi. Huwag matuklasan. Espesyal din akong nakalap ng kalahati ng huli. Mga gulong ng karwahe na nagtatago ng gasolina. Hanggat nawala ang mga gulong, gagamitin akong dahilan para itapon ang karwahe sa kalsada. Huwag matuklasan. Anong nangyari? Commander, sira ang mga gulong ng karwahe sa likod. Hindi na sila magagamit. Ano? Paano ito mangyayari? Bakit hindi mo ito suriin mabuti bago ka umalis? Mga walang kwenta kayo. Hindi mo magagawa ang gayong maliit na bagay. Ano ang silbi mo? Error 500, server error. 1,500 sa tabing kalsada na sirang karwahe. There was an error. Hindi. Please try again later. Hindi. That's all we know. Error 500, server error. 1,500. Paano mo sila itatapon sa tabing daan? There was an error. Please try again later. Error 500, server error. 1,500, server error. There was an error. 1,500, please try again later. There was an error. Mahabang panahon. Magagalit siya. Please try again later. Ilang ulo ang kailangan mong putulin. Ngunit ang mga kalakal na ito ay ibabalik sa korte ng hari. Wala tayong pananagutan kung mawawala sila sa atin. Magagawa mo man ang responsibilidad o hindi. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ako ang commander. Ako ang magpapasya sa koponan. Kung maglakas loob kang pigilan ako muli. At antalahin ang ika-6 na prinsipe. Puputulin muna kita. Babalik agad ako sa camp. At iulat ito sa ika-8 prinsipe. Huwag mag-aksaya ng oras. Itulak ang nasirang karwahe sa tabing kalsada. Patuloy kaming hahabulin sa karwahe. Pumunta ka. Pagkaalis ko. Kung may gagawin si Su, ang mamamatay tao na yon ay tiyak na hindi upo at walang gagawin. Sa oras na yon, si Suhi ay mamamatay lamang. Katulad nito, kahit na bumalik si Suhi sa kampo. At iulat ito sa tiyuhin, paglabas nila para hanapin ang karwahe. Natatakot ako na hindi nila makita ang anino ng karwahe. Batu. Hintayin mo ako. Magmadali kumuha ng tig-isa. Hindi ko inaasahan na mukhang duwag ang duwag na ito. Pero medyo extreme siya. Hindi niya ipinakita ang mga paa ng kanyang kabayo. Pero pinilit niya to the point. Kapag natuklasan ng apoy, ayaw na niyang mabuhay. Ngayon, magpatuloy ayon sa plano. Paano kung pupunta pa ako sa kampo? Hihintayin kita. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Paano kung may iwan ako sa'yo? Hindi na kailangan. Huwag kalimutan na ang pag-aayos doon ay napakahalaga din. Tiyaking ligtas. Ano? Iniwan niya ang mga paninda na ipinadala pabalik sa Royal Court sa tabing kalsada. Ang walang kwentang bagay na ito, hindi talaga sapat para gumawa ng kahit ano. Sir, palagi kong nararamdaman na hindi tama ang karwahe. Ang mga marka sa karwahe kumpara sa mga marka sa kabilang karwahe ay medyo mabigat. Sir, may hinala akong si Batu ang nagtatago ng mga paninda. Kung magpapadala tayo ng isang tao na maghahatid ng karwahe, siguradong makakahanap tayo ng ebidensya. Tama ka. Laging matakaw si Batu. Siguro tinago niya talaga ang mga gamit ng Royal isang tao upang ibalik ang karwahe ngayon. Ako mismo ang magsusuri. Kung talagang nahanap mo ang mga kalakal, isusumbong ko kay General Hilayanli at parusahan siya. Sir, gagawin ko agad. Tandaan, huwag tumingin sa karwahe ng pribado. Dapat mong ibalik ang karwahe. Ako mismo ang magsusuri. May humipo ba sa mga bagay sa karwahe? Dapat itong si Batu. Akala ko binawi niya yung mga gamit. Nang bumalik siya sa kampo. Bilisan mo. Ibalik agad ang karwahe sa kampo. Ibalik ang karwahe sa kampo.
Nauuhaw ako. Mukhang hindi naman peke ang impormasyong ibinigay ni Batu. Mamamatay na ako. Patayin. Dalawang bodega. Anong nangyari? Bakit nasunog ang bodega? Sir, isang malaking pera na espiya ang pumasok. At sinindihan ang bodega. Bilisan mo. Pumunta at iligtas ang apoy. Sir, isang malaking pera na espiya ang biglang pumasok. Dapat may tumulong sa kanya. Hinala ko si Batu yon. Umalis ka agad sa apoy. Kung wala na ang bodega, papatayin muna kita. Patayin. Kahit na isang token, magdudulot ng epekto ng apoy. Kahit na hindi ito maaaring maging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Kahit papaano ay may inis nito si Sujinsi. Pagkatapos ng lahat, ito ay natagpuan mula sa Elite team na kanyang ipinadala. Sino ito? Ako ito. Nasaan ang iyong Commander Wei? General J. Dinadala ni Commander Wei ang mga tao sa tuktok ng bundok upang mag-set up para makita. General, kamusta ang Seongnu Camp? Half day na lang nasunog. Ngunit sa ganitong paraan, makukuha natin pabalik ang Seongnu General na namuno sa hukbo sa kampo. Kumusta ang iyong paghahanda? Dalhin mo ako para makita. Talaga, ito ay halos handa na. Ngunit ang mga bato ay hindi sapat. Napakaraming malalaking bato. Natatakot ako na ito ay 1,000. Gagamitin mo ba ang mga batong ito? Anong nangyayari? Paano nasunog ang bodega? Sir, isang malaking pera na espiya ang pumasok. At sinindihan ang bodega. Bilisan mo. Pumunta at iligtas ang apoy. Sir, isang malaking pera na espiya ang pumasok. At sinindihan ang bodega. Dapat may tumulong. Hinala ko si Batu. Umalis ka dito at patayin ang apoy. Kung wala kang pagkain, papatayin muna kita. Kahit na ang isang token ay magdudulot ng hindi ka nais-nais na epekto. Kahit na hindi ito maaaring magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Kahit papaano ay may inis nito si Sujinsi. Pagkatapos ng lahat, ito ay natagpuan mula sa Elite team na kanyang ipinadala. Sino ito? Ako ito. Nasaan ang iyong Commander Wei? General J. Dinadala ni Commander Wei ang mga tao sa tuktok ng bundok upang mag-set up para makita. General, kamusta ang Seongnu Camp? Kalahating araw na lang ng paso. Ngunit sa ganitong paraan, ang Seongnu General na nanguna sa hukbo sa labanan ng personal, maaaring ibalik. Paano ka naghahanda? Dalhin mo ako para makita. Talaga, ito ay halos handa na. Ngunit ang mga bato ay hindi sapat. Napakaraming malalaking bato. Natatakot ako na ito ay 1,000. Gagamitin mo ba ang mga batong ito? Mayroong 20,000 Seongnu na sundalo sa buong bayan. Mayroon ka bang takot sa apoy? Wala akong takot. Halika. General, ano ang utos? Ipasa ang order. Maging alerto ang lahat ngayong gabi. Bukas ng umaga, hahanapin nating maigi ang lambak. General, walang bakas ng bundok. Maraming bakas ng paa. Dalhin mo ako doon. Lahat makinig sa utos. Habulin mo sila. Ito ay kakaiba. Maaari ba silang tumalon sa bangin? General, hayaan mo akong umakyat sa kampo ng Kaigwaon. Akay natin ang mga sundalong Seongnu na ito palayo sa labas. Hindi. Kung hindi ka lalabas at akitin ang mga sundalong Seongnu, ano ang mangyayari? Kung tumalikod ang mga sundalo ng Seongnu, sila ipapasok sa yungib. Pero, walang iba kundi. Ang kuweba ay puno ng mga bato. Walang mahanap ang mga sundalong Seongnu. Pumunta ka at tingnan ang mga tao. Huwag silang mag-ingay. General, masamang balita. Inatake ang kampo. Nawala ang pagkain. Retreat agad. At least naiwasan natin ang sitwasyon. Hindi ko alam kung gumagana ang plano. General, iniulat iyon ng scout. Ang mga sundalong Seongnu ay patungo sa lambak. Hayaan ang lahat na maging handa. Matapos makapasok sa lambak ang mga sundalo ng Seongnu, itulak agad ang bato. Naintindihan. Hayaang itali ng mahigpit ang mga lubid sa bato. Pagkatapos ay maaari naming itulak pababa ng magkasama. General, pupunta ako sa bundok. Sabay-sabay nating itulak pababa. Tumigil ka. General, ano ang mali? At iniwan mo ang 5,000 katao sa labas ng lambak. Tumugon ka agad. Naintindihan. General Jai, iniwan ng Seongnu ang 5,000 katao sa labas ng lambak. Na mayroong isang pagtambang sa lambak. Hindi lang 5,000 tao ang iwan niya sa labas. Hayaang makita ng scout kung ang Seongnu General sumunod sa lambak. General Jai, pumasok sa lambak ang general ng Seongnu. Itulak. Sunugin ang kabaong.
Sino ang taong umambus dito?